Ano? May nakilala kang zombie dati? Nagulat silang lahat. Talaga, may nagtanong. Oo, at nagtagumpay ako minsan, para masubukan natin ito sa pangalawang pagkakataon. Sabi ni Guning. Tama ka, pero wala tayong gasolina ngayon, sabi ng pinuno ng mga sundalong iyon. Meron ako, sabi ni Guning, pagkatapos ay naglabas ng flamethrower at isang gasoline can mula sa kanyang backpack, telepathic eye space, na ikinagulat ng lahat sa paligid niya. Naglakad si Guning papunta sa zombie na may hawak na flamethrower at gasoline can sa kanyang mga kamay. Nag-alala ang mga sundalo at sinabi ng isa sa kanila, hayaan mo akong gawin ito. Salamat pero huwag kang mag-alala. Kakayanin ko. Nagpa siya si Guning na gawin ito ng personal dahil maaari silang magkamali. Nang marinig iyon, hindi na nagpumilit ang mga sundalong iyon. Binuksan ni Guning ang lata ng gasolina pagkatapos, at ibinuho ito sa zombie. Pagkatapos ay agad niyang ginamit ang flamethrower upang sunugin ito, at ang zombie ay nilamon ng apoy ng sabay-sabay. Nasunog ang mga lubod na nakatali dito at napasigaw ang zombie sa sobrang sakit, na ikinatakot ng lahat. Sa mga sumunod na minuto, patuloy na tumatalon ang zombie, at agad na lumayo rito ang mga tao. Hindi nagtagal, ang amoy ng isang nasusunog na bangkay ay nasa hangin, na medyo nakakadiri. Narinig din ni Jang Boan at ng iba pang mga taong nakatayo sa malayo ang sigaw at hindi nila napigil ang manginig sa takot. Ang zombie ay hindi masisira sa maikling panahon, kaya hindi ibinaba ni Guning ang kanyang flamethrower, ngunit patuloy itong tinutukan. Saan man ito mahulog, palaging masusunog ito ni Guning. Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay Guning ng may paghanga. Napakagaling talaga ng dalagang ito. Maging ang mga sundalong iyon ay hindi tumpak na mapuntirya ang zombie dahil napakabilis nitong kumilos. Ang babae ay dapat na isang master. Mga ad ng Pub Future. Mayor Jiang, sino ang babaeng ito? Si Tong Cheng Dian, ang pinuno ng Public Security Bureau, ay nagtanong ng may pagkamausisa. 2 beses ko pa lang siyang nakilala kaya wala akong masyadong alam tungkol sa kanya, sabi ni Jang Boan. Bagamat kakaunti ang alam niya tungkol kay Guning, marami siyang narinig tungkol sa kanya. 2 beses lang niya nakilala, pero pinagkakatiwalaan pa rin siya nito. Si Tong Cheng Dian at An Wanli na isang tenyente koronel sa rehiyon ng militar ay parehong nagulat at nataranta. Tingnan mo siya. Siya ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na mga sundalo sa militar. Sa tingin ko ay isa siyang potensyal na sundalo. Gustong-gusto ni An Wanli si Guning, at nagkaroon ng ideya na hikayatin siyang sumali sa hukbo. Gayunpaman, hindi inakala ni Jang Boan na si Guning, na isa ng matagumpay na negosyanteng may 12-12 bilyong yuan ang yaman ay pipiliin na sumali sa hukbo. Matapos masunog sa loob ng 20 minuto, tumigil ang zombie sa pagpupumiglas at nahulog sa lupa, ngunit ito ay kumikibot pa rin. Ibinigay ni Guning ang flamethrower sa isang sundalo at sinabi, bantayan mo ito. Maglalakad ako sa loob para tingnan kung may iba pang zombie. Si Guning ay kalmado, ngunit ang iba ay nagulat. Ano? Papasok ka sa loob. Masyadong delikado. Talaga, sa tingin ko mas mabuting manatili ka sa labas. Sinubukan nilang lahat na pigilan siya. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. May sasabihin ako sa iyo. Ang aking master ay isang dalubhasa sa mga zombie, at marami akong natutunan. Nagsinungaling si Guning para hikayatin silang payagan siyang maglakad sa kuweba. At, kung hindi sila ganap na mawawasak, ang mga tao ay maaaring masaktan muli. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Well, alam nila na tama si Guning. Wala sa kanila ang naniniwala sa mga zombie hanggang ngayon, at lahat sila ay sumang-ayon na kinakailangan upang sirain ang lahat ng mga ito. Kung hindi sila tuluyang masisira, talagang masasaktan na naman ang mga tao. Bagamat tila madali nang patayin ni Guning ang zombie gamit ang gasolina, alam nila na mas madaling sabihin ito kaysa gawin. Mga ad ng Pub Future. Sasama ako sa iyo sa loob. Sabi ng pinuno. Magandang ideya. Umalangaw-ngaw ang iba.
Hindi nila gustong makita ang isang batang babae na naglalakad sa loob ng malaking butas na mag-isa. Salamat na lang. Kung sumama sila sa kanya, hindi niya maaaring kunin ang mga antigo kung mayroon man. Pagkatapos noon, seryosong sinabi ni Guning sa kanila, hindi pa ganap na nawawasak ang zombie na ito, kaya kailangan mong bantayan ito kung sakaling mabuhay itong muli. Huwag hayaan ang ibang tao na lumakad sa butas. Kung sino man sa inyo ang nasugatan ng isa pang zombie, hindi ako tutulong. Pagkatapos, mabilis na pumasok si Guning sa butas, at iniwan ang mga sundalo sa labas. Nang makita iyon, nagulat si Jiang Boan at napatakbo, sinundan ni Tong Chengdian at An Wanli. Paano siya nakapasok doon mag-isa? Medyo nagalit si Tong Chengdian, dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Dahil sa ginawa ni Guning, lahat sila ay humanga sa kanya at ayaw siyang masaktan. Dahil naglakas loob siyang pumasok sa butas, kailangan niyang magtiwala, sabi ni An Wanli. Kahit na, ito ay talagang mapanganib. Nag-aalala rin si Jiang Boan. Paano mo siya papayagan na maglakad sa loob ng mag-isa? Eksaktong lumabas ang zombie doon at napakadelikado sa loob. Siniko ni Jiang Boan ang mga sundalong nakatayo sa labas ng butas. Mayor Jiang, sinabi niya na kapag hindi siya papasok at titingnan, baka masaktan na naman ng mga zombie ang mga inosenteng tao. Ulat ng pinuno. Bakit hindi ka sumama sa kanya sa loob? Tanong nitong Chengdian. Sinabi niya sa amin na bantayan ang zombie na ito, dahil hindi pa ito ganap na nawasak, sabi ng pinuno. Well, hindi alam ni Jiang Boan kung ano pa ang sasabihin, ngunit maaari lamang maghintay sa labas. Walang ibang tao, maliban kay Guning, na kayang humawak sa mga zombie, kaya si Guning ang tanging pag-asa nila. Naniniwala rin si Jiang Boan na si Guning ay hindi isang impulsive na tao, at kailangan niyang maging kumpiyansa at kayang hawakan ito ng mag-isa. Nang pumasok si Guning sa butas, inilabas niya ang Night Luminescent Pearl para maintindihan ito, dahil maraming daanan sa minahan na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Guning si Yin sa isang tiyak na lugar, at naglakad siya palapit. Nang maglakad si Guning kung saan nanggaling si Yin, nakakagulat na nalaman niyang hindi ito sinaunang libingan, ngunit isa lamang itong 10 metro kwadrado na malaking butas. Magulo sa loob na may sirang katawan, buto at bulok na damit ng mga sinaunang sundalo. Ang tanging may hugis ay ang karwahe na walang kabayo at gulong. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes, at nakakita ng 20-inch mahogany box na may ilang barya at porselana sa loob ng karwahe. Bagamat hindi marami sa kanila, ngunit pa rin nila. Naisip ni Guning na malamang na dumaan ang mga sinaunang sundalo, kaya bakit sila biglang namatay dito? Hindi ito maisip ni Guning, at hindi rin mahalaga ang katotohanan. Sa sandaling lumitaw ang Night Luminescent Pearl, ang Yin ay unti-unting naisip dito. Inilagay din ni Guning ang mahogany box sa kanyang telepathic eye space bago siya umalis. Hindi siya nanatili sa butas ng mahabang panahon, at lumabas pagkatapos ng 10 minuto. Nang makita siyang naglalakad palabas ng ligtas, si Jiang Boan at iba pa ay nakahinga ng maluwag. Girl Gu, alam mo bang napakadelikado sa loob? Paano kung may iba pang mga zombie sa loob? Kaya mo bang hawakan ang napakaraming zombie ng mag-isa? Nag-aalalang sabi ni Jiang Boan. Naunawaan ni Guning na nag-aalala si Jiang Boan sa kanyang kaligtasan kaya inaliw niya ito. Ikinalulungkot ko na hindi ko muna sinabi sa iyo bago ako pumasok ngunit ligtas na ako ngayon, at hindi ako papasok doon kung hindi ako naging tiwala. Dahil sinabi ni Guning, hindi na nagsalita pa si Jiang Boan. Oh, mayroong isang tumpok ng mga buto at sirang katawan, ngunit walang mga zombie, sabi ni Guning. Nang marinig na walang mga zombie, lahat ay nakaka-relax. Paano mo alam na may zombie? Tanong ni Jiang Boan kay Guning. Nabasa ko ang balita sa internet. Alam ko kung paano patayin ito, kaya pumunta ako para tumulong, sabi ni Guning. Nadilit na namin ang balita sa internet, at umaasa ako na maaari mong ilihim ito dahil maaari itong magdulot ng malawakang takot, sabi ni Jiang Boan. Siyempre gagawin ko.
Alam ni Guning na kailangang ilihim ito. At ngayon na ang zombie ay nasunog sa abo at ang krisis ay nalutas na, ang mga manero ay nakabalik din sa trabaho. Pagkatapos noon, papaalis na sila sa bundok. Inimbitahan ni Jang Boan si Guning na makisalo sa kanya ng pagkain. Isang beses tumanggi si Guning, ngunit iginiit ni Jang Boan, kaya pumayag siya sa huli. Anyway, nagugutom na siya ngayon, at na-miss ang flight niya pagkatapos ng gulo kaninang hapon. Hindi sigurado si Guning kung kailan siya makakabalik, kaya nagpasya siyang hindi mag-book ng tiket sa eroplano. Sina Tong Chengdian at An Wanli ay sumama rin kina Guning at Jang Boan para sa pagkain. Si Tan Jiangfeng ay isang sikat na doktor sa Central Hospital, ngunit siya ay walang tao sa harap ng mga mahahalagang opisyal na iyon. Siya rin ay ambisyoso, at pumunta siya rito sa sarili niyang inisyatiba upang mapabilib ang mga mahahalagang opisyal na iyon at bumuo ng kanyang network. Sa hindi pagkakataon, biglang lumitaw si Guning at inagaw ang atensyon ng lahat ng palayo sa kanya. Sa makatuwid, labis na kinasusuklaman ni Tan Jiangfeng si Guning, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Siyempre, hindi siya susuko. Naramdaman ni Guning ang masamang tingin ni Tan Jiangfeng, ngunit wala itong pakialam. Sumakay si Guning sa kotse ni Jang Boan, habang kasama nitong Chengdian si An Wanli. Ang iba pang mga pulis ay nanatili upang linisin ang lugar. Matapos linisin ang lugar, umalis din ang mga pulis patungo sa Public Security Bureau. Pagdating pa lang nila sa paanan ng bundok, maraming reporter ang tumakbo papunta sa kanila para interviewin sila o kunan ng litrato. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan. Dahil tumanggi ang pulisya na tanggapin ang panayam, walang magawa ang mga mamamahayag tungkol dito. Maaari lamang silang kumuha ng ilang larawan ng nilinis na site, at isulat ang balita. Pinili ni Jang Boan na kumain sa Quanlin Resort. Pagkatapos nilang maupo sa mesa sa pribadong silid, ipinakilala ni Jang Boan sina Tong Chengdian at An Wanli kay Guning. Magalang silang binati ni Guning ng may kumpiyansa, at ang kanyang magandang ugali ay humanga sa kanilang lahat. Sa pagharap sa mga mahahalagang tao, hindi nagpakababa si Guning, ngunit nanatiling kalmado at kumpiyansa. Pagkatapos ng kanilang pinagdaanan, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na hamakin siya. Guning, saan ka galing? Tanong ni An Wanli. CTF, sabi ni Guning. Sa tingin ko napakabata mo pa, dapat mag-aaral ka pa rin, di ba? Tanong ni An Wanli. Magiliw na ngumiti si Guning. Oo, senior student ako sa high school, at dadalo ako sa entrance exam sa kolehiyo sa loob ng ilang buwan. Nagulat na naman ang lahat sa paligid. Hindi nila inaasahan na si Guning ay isang senior student lamang sa isang high school at wala pa sa unibersidad. Ang batang babae na ito ay puno ng mga sorpresa. Ikaw ay talagang isang promising na batang babae. Papuri nitong Chengdian. Ngumiti si Guning ngunit walang sinabi. Guning, interesado ka bang sumali sa hukbo? Tanong ni An Wanli na may pananabik. Natigilan si Guning sa isang segundo, pagkatapos ay natanto ang pakay ni An Wanli. Ngumiti siya at humingi ng tawad. Paumanhin, ang aking interes ay negosyo. Nang iyon, nadismaya si An Wanli, dahil isa talagang potensyal na sundalo si Guning. Hindi nagtagal, nasa mesa na ang mga pagkain, at nagsimula na silang kumain. Maraming tao ang nailigtas ni Guning at napatay ang zombie, kaya dapat siya ay iginawad, ngunit tumanggi siya. Talagang hinangaan ni Jang Boan si Guning dahil pinananatiling low profile siya sa lahat ng oras. Kabanata 488. Sinabi ni Jang Boan kay Guning na kung matugunan siya ng anumang problema sa city, di maaari siyang humingi ng tulong sa kanya. Hanggat ito ay legal, hindi siya magsisikap na tulungan siya. Pareho rin ang sinabi ni Tong Chengdian at An Wanli. Habang sila ay nag-e-enjoy sa pagkain, isang post ang nag-viral sa internet. Ito ay napatunayang totoo. Isang zombie ang hinukay mula sa isang minahan sa Changyang Mountain. Video. 5 segundo lamang ang haba ng video, ngunit napakalinaw.
Ang zombie ay sinusunog ng malakas na apoy, sumisigaw sa sakit. Bagamat ang video ay kinunan mula sa malayo, ang hiyawan ay napakatakot pa rin. Sa loob ng maikling panahon, nagdulot ng malaking sensasyon ang video at ang post. Jesus! Totoo ba ang zombie? Takot na takot ako kahit narinig ko lang sa phone ko. Di ba sabi nila terorista yon? Ano iyon sa apoy? Nagsisinungaling sila. Totoo ba na ito ay isang zombie sa halip na isang terorista? OMG! Sobrang nakakatakot. Eksakto. Mga ad ng Pub Future. May maipaliwanag ba kung ano talaga ang nangyari? Sa tingin ko ang zombie ay totoo, at ang opisyal na linya ay isang kasinungalingan lamang. Bakit sila nagsinungaling sa atin? Nang marinig ni Jang Boan ang balita ay nagalit siya, dahil ang taong nagpost ng artikulo sa internet ay malinaw na kumikilos laban sa gobyerno. Binasa din ni Guning ang balita sa kanyang telepono. Ang gobyerno ay nagpost ng isang opisyal na paliwanag upang maibsan ang pagkabalisa ng mga mamamayan, at nagsisinungaling na nakahanap sila ng isang terorista, hindi isang zombie. Gayunpaman, ang pamamahala ng gobyerno ay hinahamon ngayon. Parami ng parami ang galit sa opisyal na linya at hindi naging madali ang pagpapatahimik sa kanila. Sinabi ni Jang Boan kay Tong Chengdian at An Wanli ang pangalawang post tungkol sa zombie sa internet. Pareho rin silang galit na galit. Damn it! Sino ang nangahas na huwag pansinin ang aming pag-init at i-post ito sa internet? Galit si An Wanli. Hindi rin nasisiyahan si Tong Chengdian. Ginagawa ng video na tulala ang gobyerno. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Kung ang mga mamamayan ay naniniwala na ang zombie ay totoo, sila ay talagang walang ideya kung paano ito ipaliwanag, dahil ito ay ganap na lampas sa kaalaman ng mga ordinaryong tao. Sa mga horror story o pelikula lumalabas lang ang mga zombie at walang naniwala sa kanila, pero ngayon bigla na lang sumulpot sa totoong buhay. Siyempre, natakot ang mga tao. Tatawagan ko ang isang tao upang tanggalin ang post sa lalong madaling panahon, kung minsan makaakit ito ng higit na pansin, sabi ni Jang Boan, ngunit pinigilan ni Guning. Kung gagawin mo iyan, iisipin ng mga tao na ang gobyerno ay nagpapanik, na magpapapaniwala sa kanila, sabi ni Guning. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung hindi natin hahaharapin ngayon, maaari itong magdulot ng malawakang takot. Sabi ni Jang Boan. Mga ad ng Pub Future. Meron akong naisip, bahaging damilat si Guning. Dahil kasali na siya, hindi siya huminto sa kalagitnaan. Anong ideya? Pagkatapos ng mga pinagdaanan nila ngayon, hindi nila namamalayan na nagtiwala sila kay Guning. Minsan sinabi niyang may ideya siya, naniniwala silang lahat na kaya niya iyon. Sa tingin ko maaari nating iwanan ang post sa internet, kaya huwag tumugon dito sa ngayon. Pagkatapos, pwede tayong mag-shoot ng horror movie gamit ang zombie plot. Kung ganoon, ang post ay magiging isang paraan ng pagsasapubliko, sabi ni Guning. Kahit na ito ay hindi ng maraming, ito ay hindi ng pagsubok. Kasabay nito, maaari ring samantalahin ni Guning ang pagkakataong tulungan ang kanyang entertainment company na maakit ang publisidad. Ano? Mag-shoot ng pelikula. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi kami makapaghintay ng ganoon katagal, sabi ni Jang Boan. Nakalabas na ang video at hindi na sila makapaghintay. Kakayanin ko ito sa loob ng maikling panahon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, ay i-lock ang Changyang Mountain at pagbabawalan ang iba na pumasok sa loob. Sabihin sa mga sundalong kumokontrol sa zombie kaninang hapon na salubungin ako sa Changyang Mountain sa loob ng 3 oras. At kailangan ko ng ilang sasakyan para sunduin ang ilang tao sa airport, sabi ni Guning. Siya ang pinuno sa sandaling iyon. Ang iba ay natahimik sandali, pagkatapos ay sumang-ayon kay Guning, dahil wala silang maisip na mas magandang ideya. Tinawag ni Guning si Tang Yunfan ng sabay-sabay. Hi, Ningning. Medyo nasasabik si Tang Yunfan na matanggap ang tawag ni Guning. Tito Tang, kailangan ko ng tulong mo.
Maaari mo bang pahiram sa akin ng isang set ng kagamitan para sa paggawa ng pelikula at ihatid ito sa Changyang Mountain sa CTD sa pamamagitan ng helicopter sa lalong madaling panahon? Kailangan ko ito ngayon, at ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya, sabi ni Guning. Nako, kailangan ko rin ng acting suit para sa isang sinaunang sundalo. Tulungan mo akong makakuha ng isa. Ang Tang family ang pinakamalaking pamilya sa CTB, kaya natural na mayroon silang mga helicopter. Nang marinig iyon, naunawaan ni Tang Yunfan na magsushot si Guning ng isang pelikula, kaya't sumagot kaagad siya, walang problema. Gayunpaman, nang marinig ni Jiang Boan at ng iba pang dalawa ang salitang, helicopter, lahat sila ay nagulat. Dahil ang mga taong kayang bumili ng helicopter ay kailangang maging sobrang mayaman o makapangyarihan. Alinmang paraan, lubos silang nagtiwala na kakayanin ni Guning ang problemang kinakaharap nila ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Tang Yunfan, tinawagan ni Guning si Luzon nang walang pagkaantala. Tito Lu, kumusta na ang mga tauhan mo? Kailangan nila ng maraming tao, maliban sa mga aktor at direktor, para mag-shoot ng pelikula. Koponan ng direktor. Direktor, Assistant Director, Executive Director, Clapper Loader. Production Team. Producer, Production Manager, On-Site Producer, Associate Producer, Co-Producer. Photography Team. Camera, Karagdagang Camera, Assistant Camera, Gaffer. Art Team. Set Dresser, Wardrobe Supervisor, Makeup Artist, Hairstylist. Recording Team. Boom Operator, Sound Mixer. Ang lahat ng mga nabanggit na manggagawa ay kailangan at ang ilan sa kanila ay gagawa ng maraming trabaho sa parehong oras. Mabuti ang lahat, sabi ni Luzon. Team ng pinsan ko. Dahil naimpluwensyahan na niya ako mula pa noong bata siya, nagtatrabaho na rin siya sa entertainment industry. Hindi man siya sikat, medyo maganda ang kalidad ng kanyang team. Hindi alam ng mga kaedad ko na bumalik na ako sa industriya at wala ni isa sa kanila ang handang tumulong sa akin, kaya diretso ko siyang kinuha. Bagamat si Luzon ang ganap na namamahala sa mga tripulante, si Guning ang kanyang boss, kaya't kailangan niyang magulat sa kanya. Malaki. Ilan na ba? Tanong ni Guning. 16 sa kabuuan, sabi ni Luzon. Napakagaling. Sumakay sa pinakamaagang flight papuntang CTD ngayon. We need to shoot a movie as soon as possible, at hiniram ko na ang mga accoutrements, so you all just need to bring your own clothes. Pag-uusapan natin ang mga detalye pagkatapos ng iyong landing, at aayusin ko ang isang tao na susando sa iyo, seryosong sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Oo naman, titipunin ko sila ngayon, sabi ni Luzon. Napagtanto niya na ito ay isang emergency, at ito ay utos ng kanyang amo, kaya hindi niya maaaring tanggihan. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guning sina Duan Lizin at Sutong Noo. Sinabi niya sa kanila na sumakay din ng pinakamaagang eroplano sa CTD. Maliban doon, tinawagan din ni Guning sina Chu Peihan, Haoran at Zhang Tianping para tulungan siya, dahil alam niyang madalas silang lumiliban sa mga klase. Hindi naman big deal kung humingi sila ng leave ng 1 linggo. Hindi sinabi ni Guning sa kanila ang mga detalye, at sinabihan silang ilihim ito, kung sakaling maapektuhan nito ang pag-aaral ng iba pa nilang mga kaibigan. Dahil kailangan ni Guning ang kanilang tulong, lumipad sila sa CTD ng mabilis hanggat kaya nila. Tinawag ni Guning si Kay noon, at sinabihan siyang imbestigahan kung sino ang nag-post ng balita sa internet. Nang mabasa ni Kay ang post ay nabigla rin siya, at hindi makapaniwala. Wala sa kanila ang nasa mood na magsaya sa pagkain pagkatapos na mailabas ang video sa internet. Hindi nagtagal. Nag-book sina Sutong Noo, Duan Lizin at Chu Peihan at iba pa ng kanilang mga tiket sa eroplano sa CTD, ngunit kailangan pa rin ni Luzon ng ilang oras upang ayusin ang mga tiket sa eroplano para sa napakalaking grupo. Darating si Sutong Noo sa Changyang Mountain bandang 11:30 p.m. Darating si Duan Lizin ng 50 minuto ng mas maaga kaysa sa Sutong Noo.
Habang sina Chu Peihan, Hao Ran at Zhang Tianping ang unang grupong makakasalubong ni Guning, dahil darating sila bandang 10 p.m. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, sinabihan ni Guning si Jiang Boan na ayusin ang mga sasakyan para kunin ang mga ito ayon sa oras ng kanilang landing. Alas 7 pa lang nang sa wakas ay nakalaya na si Guning. Binalak ni Jiang Boan na mag-book ng kwarto para sa kanya sa Quanlin Resort, ngunit tumanggi si Guning. Si Guning ang may black card para sa Huangdeng Hotel, at maaari siyang magkaroon ng libreng tirahan doon, kaya hindi na niya kailangang gumastos ng pera sa mga hotel. Nang malaman ng iba na si Guning ang may black card para sa Huangdeng Hotel, muli silang nagulat. Ang Huangdeng Hotel ay isang kilalang international 5-star hotel chain, at ito ay napakapopular sa loob at labas ng bansa. Bilang karagdagan, napakabihirang makatagpo ng isang taong may black card para sa Huangdeng Hotel dahil ang Tang family ay nagbibigay lamang ng black card sa kanilang mga kamag-anak o sa mga may malapit na relasyon sa K. Anila. Biglang naisip nila ang unang tawag na ginawa ni Guning. Tinawag niya ang tao na Uncle Tang sa telepono at ang tao ay maaaring miyembro ng Tang family. Kahit na curious silang lahat, wala ni isa sa kanila ang nagtanong. Mga ad ng pub future. Si Kay ay mahusay gaya ng dati. Noong kalalabas lang ni Guning sa Quanlin Resort, natanggap niya ang kanyang tawag. Boss, ang tao ay si Tan Jiangfeng, na isang doktor na nagtatrabaho sa Central Hospital, sabi ni Kay. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Guning. Kung si Tan Jiangfeng ang nag-post ng balita sa internet, halatang sinadya niyang saktan siya. Kung hindi niya ito ikinahihiya, hindi niya ipapakalat ang balita sa ibang bansa. Kung ganoon, si Guning ang dahilan ng kaguluhan. Kung gayon, nagpa siya siyang hawakan ito ng maayos. Oh, boss, totoo ba ang balita? Curiosity na tanong ni Kay. Naniniwala ka ba? Sagot ni Guning. Hindi ako naniwala, ngunit ngayon ay nagdududa ako pagkatapos panoorin ang video, sabi ni Kay. Sige. Kailangan ko nang umalis. Direktang ibinaba ni Guning ang tawag. Napatulala si Kay sa kabilang side ng phone. Hindi ba niya dapat sabihin sa kanya kung ito ay totoo o hindi? Si Chen Kangyi ay halos ganap ng gumaling, ngunit si Kay ay nanatili sa ospital upang makasama siya. Nang makitang tulala si Kay, bigla niyang naisip na medyo adorable si Kay. Agad na inalis ni Chen Kangyi ang ideya sa kanyang isipan at nagtanong, totoo ba ito? Hindi niya sinabi sa akin, parang agrabyado si Kay at mukhang bakla. Tinanong ni Jiang Boan si Guning kalaunan, Miss Gu, nalaman mo na ba kung sino ang nag-post ng balita sa internet? Tan Jiangfeng, malinaw na sabi ni Guning. Sa palagay ko ay nilalayon niya akong saktan dahil napahiya siya ngayon ng matagumpay kong nailigtas ang mga nasugatan na tao. Ano? Labis na nagulat si Jiang Boan. Hindi ko akalain na si Tan Jiangfeng ay isang makasarili at masamang tao. Paano niya magagawa iyon para lang mailabas ang kanyang negatibong emosyon? Miss Gu, wala itong kinalaman sa iyo, at hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito. Kung hindi dahil sa iyo, ang mga nasugatang manero ay maaaring namatay na. Kung tungkol sa zombie, walang sino man sa amin maliban sa iyo, ang nakakaalam kung paano ito sirain. Inaliw ni Jiang Boan si Guning. Walang sinabi si Guning, dahil totoo ang sinabi ni Jiang Boan. Nailigtas niya ang buhay ng maraming tao. Dahil alam na nila na si Tan Jiangfeng ang nag-post ng balita sa internet, nagpa siya silang makipag-ugnayan sa kanya mamaya. Bago dumating si Guning sa hotel, natanggap niya ang tawag ni Luzon. Ang grupo ni Luzon ay darating sa CTD bandang 11 p.m. Umalis si Jiang Boan pagkatapos niyang ipadala si Guning sa Huangdeng Hotel, at nag-ayos ng mga sasakyan para sunduin ang mga kaibigan ni Guning. Si direktang naglakad si Guning sa reception desk at kinuha ang black card para mag-book ng kwarto. Kailangan niyang tapusin ang script bago dumating ang film crew. Nang makita ng receptionist ang black card, nagulat siya at tinulungan si Guning na i-book ang pinakamagandang kwarto ng sabay-sabay.
Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa kabilang dulo ng reception desk ang galit nang mapansin niyang tinutulungan ng receptionist si Guning na mag-book ng kwarto. Di ba sabi mo wala kang bakanteng kwarto? Bakit siya makakapag-book ng kwarto? Bakit iba ang pakikitungo mo sa kanya? Natatakot ka ba na hindi ko kayang bayaran ang mga kwarto dito? Madam, pasensya na, pero itong si Miss ay may black card. Magalang na paliwanag ng receptionist. Wala akong pakialam kung may black card siya o white card. VIP ako ng Hwangdeng Hotel. Mukhang hindi naiintindihan ng babae kung ano ang black card. Naisip niya na mas mahalaga siya kaysa sa iba dahil isa lang siyang VIP ng Hwangdeng Hotel. Pagkatapos ng lahat, ang Hwangdeng Hotel ay isang pang-internasyonal na 5-star na hotel, at hindi maraming tao ang kayang bumili ng membership card. Paumanhin, ang black card ang nangungunang VIP card ng Hwangdeng Hotel. Ang sinumang may black card ay maaaring magkaroon ng panghabang buhay na libreng serbisyo sa Hwangdeng Hotel sa loob o sa ibang bansa. Ang Hwangdeng Hotel ay palaging nagre-reserba at nagre-reserba lamang ng isang silid para sa aming mga nangungunang VIP, magalang na sabi ng receptionist. Matapos marinig iyon, namula ang babae sa kahihiyan. Balak niyang pagtawanan si Guning ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mahalaga si Guning kaysa sa hotel na ito. Sa oras na ito, may lumapit pang dalawang babae, at sinabi ng isa sa kanila, "Shulan, ayos lang. Kung wala silang mga bakanteng silid, maaari tayong manatili sa ibang lugar. At malaki ang gastos sa pananatili dito. Hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para sa amin. 5-star hotel lang naman. Hindi naman ako nagkukulang ng pera. Dahil wala silang mga bakanteng kwarto, maaari tayong manatili sa isa pang 5-star hotel. Inanyayahan kitang magsaya ngayon, kaya determinado akong hayaan kang magsaya sa iyong sarili." Pagmamalaki ng babaeng tinatawag na Shulan. Halatang-halata na nagpapasikat lang siya. Mga ad ng pub future. Ang dalawa pang babae ay nakaramdam ng hiya, ngunit walang sinabi. Pagkatapos noon, umalis na silang tatlo, habang naglalakad si Guning papunta sa elevator. Nagpahinga ng kaunti si Jang Boan pagkatapos niyang ayusin ang lahat, ngunit hindi pa neresolba ang problema, kaya hindi pa rin siya mapalagay. Noong panahong iyon, natanggap ni Jang Boan ang tawag ni Xiao Changchun. Wala si Xiao Changchun sa CTD kaya hindi pa niya naririnig ang balita hanggang ngayon. Kailangang aminin ni Jang Boan na totoo ang balita at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa ginawa ni Guning ngayon. Natakot at nabigla si Xiao Changchun nang sabihin sa kanya ni Jang Boan na totoo ang zombie. Natatanging tapang at kakayahan. Wala siya ngayon sa CTD, kaya maaari lang niyang paalalahanan si Jang Boan na makipagtulungan kay Guning sa anumang bagay na gusto niyang gawin. Nang makarating si Guning sa kanyang silid ay kumuha siya ng isang pirasong papel at panulat para isulat ang mga kailangan niyang bilhin mamaya. Makalipas ang 2 oras, 9 PM na. Lumabas si Guning at humiram ng bus mula sa hotel. Si Guning ang kanilang nangungunang VIP, kaya ipinahiram ng hotel ang bus sa kanya nang hindi nagtanong pa. Magiging magandang lugar ang bus para makapagpahinga ang mga tao. Bagamat tagsibol na, napakalamig pa rin sa labas, at mainit sa sasakyan na nakaon ang aircon. Bago umalis, pumunta si Guning sa supermarket upang bumili ng 10 kahon ng mineral na tubig. Isang maliit na printer, isang pakete ng A4 na papel, mga banner, pandikit, pulang tela, insenso, na kailangan para sa seremonya ng pagbubukas ng pelikula. She was not shooting a movie for fun, she did it seriously. Sa makatuwid, ang isang seremonya ng pagbubukas ay isang bagay na kailangan nilang gawin. Pagdating ni Guning sa Changyang Mountain, nagpapahinga ang 10 sundalo sa maliit na bus na kanilang pinasukan. Nang makita nilang ang nasa driver's seat ay si Guning, inikat nila ang kanilang mga mata sa gulat. Wala pa sa kanila ang nakakita ng isang batang babae tulad ni Guning, na nang-ahas na magmaneho ng ganoon kalaking bus. Isa-isa silang bumaba sa kanilang maliit na bus, naglalakad patungong Guning. "Hi, Miss Gu.
Sabi nila ng may paggalang. Pagkatapos ng nangyari ngayon, labis nilang hinangaan si Guning, hindi lang dahil napakahusay ni Guning, kundi dahil din sa utos ng kanilang pinuno. Ang kanilang pinuno ay nagbigay ng utos na kailangan nilang sundin ang pangunguna ni Guning upang malutas ang mapanlinlang na problemang ito. Kaya si Guning ang kanilang pinuno ngayon at kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos. Hay! Mangyaring sumakay sa bus at magpahinga ngayon. Malamig sa labas, sabi ni Guning na may pag-aalala. Mga ad ng pub future. Naantig ang mga sundalo sa kabaitan ni Guning, ngunit walang gumalaw. Miss Gu, wala kaming nararamdamang lamig, sabay nilang sabi. Bilang mga sundalo, mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung hindi nila kayang tiisin ang lamig sa tagsibol, hindi sila mga kwalipikadong sundalo. Dahil sa sinabi nila, hindi na nagpumilit si Guning, ngunit nagbukas ng isang kahon ng tubig para ibahagi sa kanila. Salamat, Miss Gu, sabi nila. Miss Gu, ako ang pinuno ng pangkat na ito. Ang pangalan ko ay Mo Chenny. Kung mayroon kang anumang mga order o gawain, maaari mong sabihin sa akin at ipapaalam ko ang iba pa, sabi ni Mo Chenny. Si Mo Chenny ay bata pa, mga 27 taong gulang. Sa totoo lang, lahat ng mga sundalo ay nasa 25 hanggang 28 taong gulang. Dapat silang maging mga batang elite sa rehiyon ng militar, kung hindi, hindi sila pupunta dito para harapin ang zombie. Maliban sa kanila, iilan lamang sa mga senior manager sa rehiyon ng militar ang nakakaalam ng zombie. Oo naman, salamat, sabi ni Guning. Miss Gu, napansin kong napakaliksi mo noong sinisira mo ang zombie ngayon. I bet dapat napakagaling mo sa kung fu. Pwede ba tayong magkaroon ng kompetisyon? Tanong ng isang sundalo. Gayunpaman, bago pa makasagot si Guning, sinipa siya ni Mo Chenny at pinuna. Sa tingin mo ba ito na ang tamang oras para magsaya ngayon? Ayos lang. Pagkatapos ng lahat, libre tayo ngayon, at maaari tayong magsaya sandali, sabi ni Guning. Siya ay isang positibong babae at hindi nawalan ng interes sa buhay. Bukod dito, tiwala siya na malulutas niya ng maayos ang problema. Sa totoo lang, higit sa isang sundalo ang interesadong magkaroon ng kompetisyon kay Guning, kaya nang pumayag si Guning, lahat sila ay nasa sabik. Mayroong isang malaking bakanteng espasyo sa lugar ng minahan, na isang magandang lugar para sa kanila. Sino ang mauuna? Tanong ni Guning. Ako, sabay tumayo ang isang lalaki. Siya ang nag-propose na magkaroon ng kompetisyon. Minsang tumayo siya, ang iba ay hindi nasisiyahan, dahil mabilis siyang sumagot at nawalan sila ng pagkakataon. Bagamat alam nilang lahat na magaling si Guning sa pakikipaglaban, hindi pa nila ito nakipaglaban sa kanya, kaya hindi sila malinaw sa kanyang kakayahan. Kaya naman, nang simulan ng sundalo ang kompetisyon kay Guning, hindi niya ginamit ang kanyang buong puwersa kung sakaling saktan niya si Guning. Gayunpaman, natalo siya ni Guning sa loob ng ilang segundo, na ikinagulat ng lahat. Hindi pa nga sila handa sa palabas pero tapos na. Ang kawal na binugbog ni Guning ay napapikit din sa lupa, at nakaramdam ng hiya. Ang mga manero na nakapansin na sila ay nakikipaglaban para sa kasiyahan ay pinalibutan sila para sa libangan. Bagamat nirentahan ng isang film crew ang mine site at hindi na nila kailangan pang magtrabaho ngayon. Hindi sila makaalis sa mine site na ito, para pigilan ang sinuman sa kanila na kumalat ng balita sa labas. Nang makita nila si Guning, napayat pa lamang, binata ang isang malakas na sundalo, lahat sila ay namangha. Huwag mong gawing basta-basta ang iyong kaaway, seryosong sabi ni Guning sa kawal na nasa lupa. Bagamat naiintindihan niya na hindi siya gumamit ng buong puwersa kung sakaling masaktan siya, hindi ito ang tamang saloobin kapag nakaharap siya sa isang laban. Kung lumalaban ka sa akin, hindi mo kailangang maging mahirap, dahil kahit na gamitin mo ang iyong buong puwersa, malamang na hindi mo pa rin ako matatalo. Lumingon si Guning para tingnan ang iba pang mga sundalo. She seemed so confident kaya walang nag-isip na nagyayabang siya.
Kasabay nito, lahat sila ay nasa sabik at sabik na manalo. Susunod na ako. Tumayo ang isa pang sundalo. Dahil sa nangyari sa unang sundalo, ginamit ng pangalawang sundalo ang buong lakas. Gayunpaman, natalo pa rin siya ni Gunning sa loob ng 1 minuto. Sa totoo lang, hindi masamang resulta ang nagawa niyang labanan si Gunning sa loob ng 1 minuto. Sila ay karaniwang mga sundalo, hindi ang espesyal na lakas. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Mga ad ng Pub Future. Pareho ang resulta ng ikatlo at ikaapat na sundalo. Nang tumayo ang ikalimang sundalo, sinabihan sila ni Gunning na labanan siya ng 3. Ganun pa man, bigo pa rin silang manalo. Posible bang hindi pa rin kami manalo kahit nalubusan kaming lumalaban sa iyo? Biglang tanong ng isang sundalo na may pag-aalinlangan, pero naniwala talaga siya. Nang marinig iyon, binigyan siya ni Gunning ng isang misteryosong ngiti, na medyo natakot sa sundalo. Walang alinlangan, malaki ang posibilidad na hindi pa rin sila manalo kahit na nilalabanan nila ng buo si Gunning. Bigla na lang silang lahat nakaramdam ng hiya. Sa tingin ko posible ito, sagot ng isa pang sundalo. Ang lahat ng iba pang mga sundalo ay sumang-ayon sa kanya sa katahimikan. Parang nahihiya ako, sabi ng isang sundalo. Ako rin. Umalangaw-ngaw ang isa pa. Sige, talagang maganda ang ginawa mo. Kung nakatanggap ka ng malademonyong pagsasanay tulad ko, magiging kasing kapangyarihan mo ako. Nang makita silang sobrang sama ng loob, inaliw sila ni Gunning. Pagsasanay ng demonyo. Lahat sila ay nagulat at naawa kay Gunning, dahil malamang na siya ay nagdusa ng husto mula sa demonyong pagsasanay. Sinabi rin ni Gunning sa kanila ngayon na ang kanyang master ay isang zombie expert, at marami siyang natutunan sa kanyang tutor. Kung ganoon, dapat isa siyang tagapagmana ng isang misteryosong pamilya. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng malakas na ingay sa itaas ng hangin. May lumilipad na helicopter at hindi na sila nag-uusap. Pinalibutan ng mga tao ang helicopter ng ito ay lumapag, dahil kakaunti sa kanila ang nakakita ng isang tunay na helicopter. Nang ito ay lumapag, 2 lalaki ang lumabas mula rito, at ang isa sa kanila ay nagtanong kay Gunning ng may malaking paggalang, "Karangalan kong makilala ka, Miss. Ikaw ba si Miss Gu?" Sinabihan sila ni Tang Yunfan na lubos na igalang si Gunning. Mga ad ng Pub Future. Oo, ako nga, sabi ni Gunning. Pinadala kami ni Chairman Tang para ihatid ang mga kagamitan. Kailangan mo ba kaming ilipat ito ngayon? Tanong ng lalaki. Oo, pakiusap, sabi ni Gunning, at sinabihan ang mga sundalo na tulungan silang ilipat ang mga kagamitan sa malaking bus. Nang maalis na ang kagamitan ay umalis kaagad ang mga lalaki sa helicopter. Pagkatapos, tinawagan ni Gunning si Tang Yunfan at sinabi sa kanya na natanggap niya ang mga accoutrement. Pagkatapos ay sinabi ni Gunning kay Tang Yunfan ang dahilan kung bakit niya kailangan ang mga ito, na ikinagulat din ni Tang Yunfan, dahil hindi niya akalaing totoo ang mga zombie. Kahit na narinig pa lang sila ng mga tao mula sa mga kwento at horror movies, nakakatakot pa rin talaga, lalo pa silang makita sa totoong buhay. Matapos ang pagkabigla, agad na tinanong ni Tang Yunfan ang kalagayan ni Gunning. Labis siyang nagmamalasakit sa kaligtasan nito. Kung si Tang Yunfan ay hindi naging abala, siya ay lumipad sa kanyang sarili. Nagtagal si Gunning para pakalmayan si Tang Yunfan. Bandang 10:00 ng gabi, dumating si Chu Pihan at ang iba pa sa airport ng CTD. Sinabi ni Howran kay Gunning na dumating na sila, at sasalubungin siya sa lalong madaling panahon. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa Changyang Mountain. Boss, may nangyari bang masama? Nang makilala nila si Gunning sa huli, lahat sila ay nag-aalala. No big deal actually. Umupo muna tayo sa bus. Malamig sa labas, iginiya sila ni Gunning patungo sa malaking bus. Nang mapansin nila ang mga kamera, lahat sila ay na-curious. Boss, magsushoot ka ba ng isang pelikula o ano? Si Chu Pihan, na sobrang interesado sa sining, ay nasa sabik na nagtanong kay Gunning, Boss, sabay ba tayong magsushoot ng pelikula?
Oo. Gayunpaman, hindi ko masasabi sa iyo ang mga detalye ngayon. Sasabihin ko sa inyong lahat kapag dumating na ang iba mamaya, sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Guning, hindi na sila nagtanong pa, ngunit si Chu Pihan ay nasa sabik pa rin. Bagamat hindi interesado sina Hao Ran at Zhang Tianping sa pelikula, gusto nilang sundin ang pangunguna ni Guning. Nang mag-11 PM, dumating si Duan Lizin sa Changyang Mountain. Binati ni Duan Lizin si Guning bilang kanyang amo nang magkita sila, at sinabihan siya ni Guning na magpahinga din sa malaking bus. Pag-uusapan nila ang mga detalye nang dumating si Luzon. Kailangan nilang harapin ang script ng magkasama, kaya kailangan nilang malaman ang katotohanan. Bandang 11:30 PM, dumating si Luzon at ang kanyang team. Sabihin sa iba na maghintay sa kotse at pagkatapos ay si Uncle Lu, mangyaring sundan ako, sabi ni Guning. Kaya nga, ang iba pang 15 na tao ay nanatili sa kotse, habang si Luzon ay nag-iisa ang bumaba sa kotse. Boss, bati ni Luzon kay Guning nang may paggalang. Tito Lu, halika rito at tingnan mo. Dahil emergency, hiniram ko lahat ng makinang ito. Actually hindi ko alam kung anong equipment ang kailangan namin for filming. Iginiya ni Guning si Luzon papunta sa malaking bus para tingnan kung sapat na ba ang mga gamit na mayroon sila ngayon. Nang makasakay si Luzon sa malaking bus, nakilala siya ni Duan Lizin at nasa sabik at medyo kinakabahan. Laging naaawa si Duan Lizin na ang isang bihasang direktor ay na-shoutout sa entertainment industry. Gayunpaman, tila nagtatrabaho na siya ngayon para kay Guning, na isang kapana-panabik na balita para kay Duan Lizin dahil nakatrabaho niya ito sa hinaharap. Ikinagalak na makilala ka, Direktor Lu. Binati siya ni Duan Lizin nang may malaking paggalang. Kinagagalak kong makilala ka rin. Si Luzon ay napakabait at mahihinhin. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ni Guning kay Luzon na si Duan Lizin ang may akda ng Imperial Harem novel, at siya ay magiging scriptwriter sa kumpanya nila. Medyo nasiyahan si Luzon sa nobela, kaya nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Guning na napakabata pa ng may akda ng nobela. Pagkatapos nito, pumunta sila upang suriin ang mga kagamitan. Iyon lang ang kailangan natin, sabi ni Luzon. Inayos ni Tang Yunfan ang mga tao na naghatid ng kagamitan para kay Guning, kaya tiyak na ihahatid niya ang lahat ng bagay na maaari nilang ilipat gamit ang isang helicopter. Sa kabutihang palad, may sapat na espasyo sa helicopter, kaya nakapaghatid sila ng maraming makina. Pagkatapos, sinabihan ni Guning sina Luzon at Duan Lizin na sumama sa kanya sa labas, dahil naisip niya na mas mabuting ilihim niya ito kay Chu Pihan at sa iba pa ngayon. Nakatayo sa labas ang mga sundalo, kaya walang laman ang kanilang maliit na bus. Sumakay sina Guning, Luzon, at Duan Lizin sa kanilang sasakyan. Nang sila ay nasa maliit na bus, sinabi ni Guning sa kanila ang lahat, na ikinatuwa nila sa loob ng mahabang panahon. Nanginginig pa sa takot si Duan Lizin. Sa kanilang pagkamangha, totoo ang mga zombie. Nasaksihan ng L1 Lagoon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa ENyo Euro LB1N. Inilabas ni Guning ang kanyang telepono at pinatugtog ang video ng nakapatay ang tunog, kung minsan matakot na naman sila. Nag-viral na sa internet ang post na ito. Ang ilan ay naniniwala, habang ang ilan ay nagdududa. Kung hindi natin ito hahawakan ng maayos, maaari itong magdulot ng malawakang takot at banta ito sa awtoridad ng gobyerno. At the same time, gusto ko rin i-publicize yung company namin, para makapag-shoot muna kami ng zombie scene na zombie. Kumuha ng ilang larawan at i-post ang mga ito sa internet upang bigyang katwiran ang video. Pagkatapos nito, mag-browse kami ng seremonya ng bot, ngunit kailangan naming baguhin ang oras ng kamera sa araw bago ang kahapon, na magiging mas mapang-akit, sabi ni Guning. Tumanggaw sina Duan Lizin at Luzon bilang pagsang-ayon, ngunit nabigla pa rin sila. Para sa script, mangyaring isulat ito ngayon at tapusin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning. Ito ay isang emergency, at wala silang ginawang paghahanda.
Gayunpaman, si Duan Lizin ay isang novelista, at si Luzon ay isang profesional na direktor, kaya hindi magiging mahirap para sa kanila na magsulat ng isang script sa site. Nako, nagsulat ako noon ng horror film script at ipinadala sa isang kumpanya ng pelikula pero hindi nila ito nagustuhan. You can read it and see if it's suitable, sabi ni Duan Lizin sabay kuha ng laptop niya. Mga ad ng Pub Future. Si Duan Lizin ay isang novelista at scriptwriter, kaya dala niya ang kanyang laptop sa lahat ng oras. Nang marinig iyon, parehong nasa sabik sina Luzon at Guning dahil nagtiwala sila sa kakayahan ni Duan Lizin. Sa sandaling mabuksan ang file, hindi nagtagal ay natapos ni Guning na basahin ang outline ng libu-libong salita. Ang kwento ay pinangalan ng Infinite Horror. Kapag nalaman ng isang lalaki at isang babae ang balita na ang isang archaeological team ay nakulong sa isang sinaunang libingan. Agad nilang napagtanto na may mga multo sa libingan, kaya sila mismo ang pumunta upang suriin ito. May mga multo pala talaga. Sa proseso ng pagliligtas sa archaeological team, biglang lumitaw ang isang babaeng multo na nakasuot ng pulang damit upang tulungan ang lalaki at ang babae, at nagsama sila. Gayunpaman, gusto lang ng babaeng multo na gamitin ang lalaki at babae para patayin ang kanyang mga kaaway sa libingan, at nagsimula silang mag-away sa isa't isa sa dulo. Matapos basahin ito, nasiyahan si Guning. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay palitan ng zombie ang multo. Magaling. Napakaganda ng kwentong ito. Sa tingin ko ang kumpanya ng pelikula ay gumawa ng maling desisyon sa hindi pagtanggap sa iyong script. Maaari naming palitan ang multo ng isang zombie bago namin ito gamitin, at napakamakatwiran na ang mga sundalo ay darating upang iligtas ang archaeological team, sabi ni Luzon na may kasiyahan. Sa pagkakaroon ng pag-aproba ni Luzon, tuwang-tuwa si Duan Lizin, at natapos na niya ang script, para makapagsimula na silang mag-shooting sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ito ay isang emergency, kaya kulang kami ng mga artista. Tumawag ako ng isang artista na kakapirma ko lang, para tulungan kami, at ang iba pa sa mga tao ay mga kaibigan ko. Para naman sa mga sundalo, magtatrabaho sila bilang mga pansamantalang aktor at kawani. Tio Lu, maaari ka bang makipag-ugnayan sa ilang aktor upang matulungan kami sa lalong madaling panahon? Kung handa silang tumulong, mas mabuti kung lilipad sila dito ngayong gabi, kung sakaling matuklasan sila ng iba sa araw na iyon, sabi ni Guning. Maraming flight noong gabi, at nasa mga artista na ang lahat kung willing silang tumulong ngayon. Siyempre kaya ko, pero nag-aalala ako na baka ay reject nila ako dahil na-shoutout ako sa industriya. Anyway, susubukan ko, sabi ni Luzon. Bagamat na-shoutout si Luzon sa industriya, hindi lahat ay pinutol ang koneksyon sa kanya dahil doon lang. Kailangan din natin ng mga sinaunang acting suit para sa zombie at babaeng multo. Oh, ilang mga peking antigo din, dagdag ni Luzon. Kaya ko iyan, sabi ni Guning. Malaki, sabi ni Luzon. Pagkatapos noon, bumaba si Guning sa kotse kasama si Duan Lizin. Sinabihan ni Guning ang isang sundalo na ilipat ang isang socket mula sa dormitoryo ng mga manggagawa, dahil ipiprint ni Duan Lizin ang kanyang script, at kailangang isaksak ang printer. Bumalik si Guning sa malaking bus at tinanong si Chu Pihan at iba pa, maaaring dito tayo matutulog ngayong gabi. Matatanggap mo ba? Dahil ito ay isang kritikal na sandali kailangan nilang tiisin ito. Walang problema, wala silang pakialam. Nagtataka rin ang club ni Luzon kung bakit nagmamadali silang nagsushoot ng pelikula, ngunit walang nagsabi sa kanila ng dahilan. Habang naghihintay sila, nag-internet sila para magpalipas ng oras. Dahil nasa CTD na sila, binasa din nila ang balita tungkol dito. Hindi nagtagal, may nakahanap ng balita ng zombie. Jesus! Basahin ang balitang ito. Isa itong zombie. Talaga. Bakit totoo ang zombie? Nang may play ang video, natakot at nagulat ang lahat sa nakakatakot na sigaw ng zombie. Changyang Mountain, CTD. Hindi ba ito ang lugar kung nasaan tayo ngayon? Biglang sabi ng isang binata.
Ano? Dito. Nang marinig iyon, nataranta ang lahat. Totoo man o hindi ang post ay nakakatakot na matapos nilang malaman na nasa lugar sila kung saan hinukay ang zombie. Director Lu, totoo ba ang video? May nagtanong kay Lu Yichan, na pinsan ni Luzon. Mga ad ng Pub Future. Si Lu Yichan ay nasa 27 taong gulang. Bagaman siya ay bata pa, siya ay isang matatag at mature na tao. Natakot din siya sa video at hindi alam kung totoo. Pero ang walang katapusang paghula ay matatakot lamang sa mga tao kaya mahinahon niyang sinabi, maraming fake news, at sino ang nakakaalam kung tao ba ito o mula sa multo. Napakalayo. Sa tingin ko, maaaring isang terorista ang aksidenteng nasunog hanggang sa mamatay, kaya't ang gobyerno ay nagbalat kayo ng ibang tao bilang terorista. Kahit na siya ay isang terorista, napakalupit na sunugin siya hanggang sa mamatay kung tutuusin. Matapos marinig ang sinabi ni Lu Yichan, inisip ng lahat na may katuturan ito ngunit nakakaramdam pa rin sila ng kaba. Nang lumapit si Guning na may dalang banner, narinig niya ang kanilang talakayan at agad na pumunta kay Luzon na ipaliwanag ito sa lahat dahil napakabata pa niya para maging mapanghikayat. Isa pa, ayaw pa niyang ilantad ang tunay niyang pagkatao. Pagkatapos ay naglakad si Luzon sa kanila at sinabi ng eksakto kung ano ang ipinaliwanag sa kanila ni Lu Yichan. Matapos marinig ng personal na ipinaliwanag ito ni Luzon, lahat sila ay gamaan. Bumalik sila sa paghahanda para sa pelikula. Matapos tumawag si Luzon. Nagulat siya kay Guning, "Boss, nakagawa na ako ng 6 na tawag, at 3 tao ang gustong pumunta, 2 lalaki at 1 babae, ngunit lahat sila ay bilis na aktor. Lahat sila magaling umarte pero hindi masyadong sikat. 2 sa kanila ay nasa kabisera ngayon, habang ang isa ay nasa CTV. Dito sila lilipad ngayong gabi." Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbien site. Walang pakialam si Guning kung sikat sila, basta naisip ni Luzon na katanggap-tanggap ang kanilang kakayahan sa pag-arte. One actor is experienced, and he's in his early 40s, the same age as me. Ang kanyang pangalan ay Zhao Qigang. Sa tingin ko ay maaari siyang kumilos bilang propesor para sa archaeological team. Ang dalawa pa ay nasa 20 anyos. Ang aktor ay si Han Lengshan, habang ang aktres ay si Bai Lin. I think pwede na silang maging leading actor and actress, ani Luzon. Sumang-ayon si Guning sa kanya. Pagkatapos, tinawagan niya ulit ang driver at sinabing sunduin sila kapag lumapag na sila. Ang driver ay ipinadala ni Jiang Boan upang sundin ang pangunguna ni Guning, kaya gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Guning. Hindi nagtagal, dumating si Sutong Noo kasama ang kanyang assistant, si Lin Xiaoxia. "Hi, boss." Nang makita si Guning, binati siya ni Sutong Noo at Lin Xiaoxia ng may malaking paggalang. Nang makita ni Sutong Noo si Luzon, medyo nagulat siya. Direktor Lu. Nakipagtulungan si Sutong Noo kay Luzon ilang taon na ang nakalipas. Bagamat hindi siya major actress sa palabas, inaprubahan ni Luzon ang kanyang kakayahan sa pag-arte, kaya naalala niya ang pangalan nito. Mga ad ng Pub Future. "Hi, Tung Noo." Nagulat din si Luzon nang makita si Sutong Noo dito. Alam ni Sutong Noo na na-shoutout si Luzon sa industriya, ngunit tila nagawa niyang magtrabaho muli dahil kay Guning. "Hi, Miss Su, ikinagagalak kitang makilala." Magalang na binati ni Duan Lizin si Sutong Noo. "Kinagagalak kong makilala ka rin." Magiliw na sabi ni Sutong Noo. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Guning si Duan Lizin kay Sutong Noo, pagkatapos ay bumaling kay Luzon. "Si Sutong Noo ang unang aktres na pinirmahan ko. Dahil kilala nyo na ang isa't isa, hindi ko na kailangan pang gawin ang pagpapakilala. Uncle Lu. Maaari mong piliin ang mga artista ayon sa iyong sariling pamantayan. At hindi mo kailangang bigyan ng espesyal na pagtrato kay Sutong Noo." Kung sakaling makaramdam ng paghihigpit si Luzon, malinaw itong sinabi ni Guning. Bahagyang natawa si Luzon. Magaling na aktres itong Noo, at sa tingin ko, bagay din siyang maging leading actress. Pagdating ni Bai Lin,
pwede kayong mag-audition para magpasya kung sino sa inyo ang magiging kontrabida at ang isa ay magiging bida. Pareho silang magaling na artista, kaya sila ang maging leading roles. Si Sutong Noo, gayunpaman, ay labis na nagulat nang mabalitaan niyang nagkaroon siya ng pagkakataon na maging nangungunang papel sa pelikula. Hindi mahalaga kung ito ay isang kontrabida o isang bayani, gagawin niya ang kanyang makakaya upang gumanap ng mahusay na papel. Narinig niya ang tungkol kay Bailin ngunit hindi pa sila nagkikita noon. Si Bailin at Sutong Noo ay parehong magaling sa pag-arte. Ngunit ang pagkakaiba nila ay hindi sikat si Bailin dahil sa kanyang malas, habang si Sutong Noo ay hindi sikat dahil tumanggi siyang tanggapin ang mga hindi sinasabing panuntunan ng industriya. Kung hindi, si Sutong Noo ay naging isang sikat na artista pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap. Malaking pagbabago kung magiging sikat siya bilang artista. Lubos akong ikinararangal na makuha ang iyong pag-aproba. Magalang na sabi ni Sutong Noo. Matapos ang ilang sandali ay nag-usap na sila at nagpahinga. Gayunpaman, mahirap makatulog sa bundok. Noong 4:20 AM, dumating si Bailin mula sa CTB, at pumunta si Luzon kasama si Lu Yichen para salubungin siya. Si Bailin ay 27 taong gulang, at nagtatrabaho sa industriya ng entertainment sa loob ng 5 taon. Kahit na hindi siya isang nakakamanghang kagandahan, siya ay talagang kaakit-akit. At habang tinitignan mo siya, mas maaakit ka sa kanya. Dumating din si Bailin kasama ang kanyang katulong. Dahil isa lang siyang bilis na artista, at ang kanyang ahente ay may pananagutan sa kanilang mga artista ng sabay-sabay, hindi siya sumama sa kanya ng kanyang ahente sa pagkakataong ito. Nabalitaan ng kanyang ahente ang magandang reputasyon ni Luzon, kaya handa siyang payagan ng kanyang ahente na kunin ang trabahong ito. Bagamat na shoutout si Luzon sa industriya, mayroon siyang suporta ni Guning ngayon, kaya matagumpay na maipapalabas ang pelikula. Higit sa lahat, nabigo si Bailin na sumikat pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, kaya medyo nag-aatubili ang kanyang ahente na makipagtulungan sa kanya ngayon. Dahil may nagbigay sa kanya ng trabaho ng biglaan, hindi napapayag ang kanyang ahente na tanggapin ito ni Bailin. Pagkatapos kunin si Bailin, ginabayan siya ni Luzon na magpahinga sa malaking bus. Alam ng mga tao sa malaking bus ang tunay na pagkakakilanlan ni Guning at pumayag si Guning na sabihin kay Bailin na siya ang tunay na amo nang tanungin siya ni Luzon. Bailin, ito si Guning. Siya ang nag-iisang investor ng pelikulang ito at siya rin ang amo ko, ipinakilala ni Luzon si Guning kay Bailin nang makasakay sila sa kotse. Nagulat si Bailin nang marinig niya ito. Jesus! Ang babaeng ito ay dapat na wala pang 20 taong gulang. Gayunpaman, naisip ni Bailin na ang pamilya ni Guning ay dapat na napakayaman at isa siyang horror film lover kaya sinabi niya sa kanyang pamilya na mamuhunan sa pelikulang ito. Gayunpaman, si Bailin ay hindi nagpakita ng anumang paghamak kay Guning dahil si Guning ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Kung iniinis niya si Guning, maaari siyang mawalan ng trabaho. Ikinagalak na makilala ka, Miss Gu. Inabot ni Bailin ang kanyang kamay kay Guning. Nakipagkamay sa kanya si Guning at magalang na sumagot, "Nice to meet you too, Miss Bai. Welcome to join us." Mga ad ng Pub Future. Pakibasa muna ang kontrata at script, at pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng audition kasama si Sutong Noo upang magpasya sa iyong mga tungkulin bago mo lagdaan ang kontrata, sabi ni Guning. Nakatanggap lamang si Bailin ng maikling pagpapakilala sa 2 babaeng papel at hindi niya alam ang mga detalye ng script. Naimprente na nila ang kontrata at script, at sumang-ayon si Luzon sa pagbabayad ni Bailin sa kanyang ahente nang tawagan siya nito. Walang problema, sabi ni Bailin at kinuha ang kontrata at script mula sa kamay ni Luzon. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa isang bakanteng upuan sa likod na hanay ng malaking bus. Magiliw niyang binati si Sutong Noo, pagkatapos ay pareho silang nagsimulang mag-isip ng kanilang sariling negosyo. Makalipas ang kalahating oras, dumating din sina Zhao Qigang at Han Lengshan. Dumating din sila kasama ang mga katulong nila. Si Zhao Qigang ay hindi isang malaking bituin, kaya siya mismo ang gumawa ng karamihan sa mga bagay.
Si Han Lengshan ay nasa parehong sitwasyon ni Bailin. Half-abandon na rin siya ng kanyang ahente kaya hindi na rin nag-abalang sumama sa kanya ang kanyang ahente. Bata pa si Han Lengshan at gwapo, ngunit marami na ang ganoong uri sa merkado ngayon, kaya napakahirap pa rin para sa kanya na magkaroon ng katanyagan. Higit sa lahat, kulang siya sa magandang trabaho. Bumaba din si Guning sa malaking boss, hindi para salubungin sina Zhao Qigang at Han Lengshan, kundi para sabihin sa driver na mag-iwan ng sasakyan para sa kanya. May aasikasuhin siya sa lungsod, kaya kailangan niya ng kotse, at hindi madaling magmaneho ng malaking bus doon. Sinabi ni Jiang Boan sa driver na sundin ang pangunguna ni Guning sa anumang kahilingan kaya hindi nagdalawang isip ang driver na mag-iwan ng kotse para kay Guning. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Luzon si Guning kina Zhao Qigang at Han Lengshan. Pareho silang nagulat nang malaman na si Guning ang nag-iisang mamumuhunan ng pelikulang ito, at pareho rin sila ng ideya ni Bailin na dapat nagmula si Guning sa isang napakayaman na pamilya. Hindi rin sila nagpakita ng panghahamak, dahil pumunta lang sila dito para tuparin ang kanilang gawain. Sa makatuwid, magiliw nilang binati si Guning, pagkatapos ay sumakay sa malaking bus para basahin ang script. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Duan Lizin ang napakaraming artista sa isang pagkakataon, kaya labis siyang kinabahan. Nang makita ni Zhao Qigang at Han Lengshan sina Bailin at Sutong Noo, magalang nilang binati ang isa't isa. Mga ad ng Pub Future. Malaki ang bus at kakaunti lang ang tao sa loob, kaya't lahat sila ay may sapat na silid. Nang magtipon na silang lahat sa malaking bus, halos 2 oras na ang layo mula sa pagsikat ng araw. Buti na lang at nakatulog sila sa eroplano, kaya nakafocus sila ngayon sa script. Pagsapit ng madaling araw, pumunta si Mo Chenyi kasama ang 2 pang sundalo para bumili ng almusal para sa kanila. Kumuha sila ng steamed buns, tinapay, itlog at gatas para sa almusal, na hindi masama. Hindi masama si Guning kaya ibinahagi niya ang almusal sa lahat ng mga manero. Pagkatapos ng almusal, nagmaneho si Guning sa Antaigong Kalye upang bumili ng ilang pekeng mga antik at sinaunang acting suit para sa pelikula. Habang wala si Guning, ang iba pang mga tao ay nagsimulang magtakda ng entablado para sa seremonya ng bot. Kasabay nito, sina Bailin at Sutong Noo ay nag-audition. At ang resulta ay si Bailin ang gaganap bilang babae, habang si Sutong Noo ang gumanap bilang babaeng multo. Ang babae ay pinangalanang Dingtong sa palabas. Pagkatapos ayusin ang mga tungkulin, kailangan ni Sutong Noo na magsuot ng espesyal na make-up at isang sinaunang acting suit. Ayon sa kwento, tanging ang lalaki, si Tao Maxuan, at ang babae, si Dingtong, ang nakakita sa babaeng multo. Tulad ng para sa zombie, isang random na manggagawa sa crew ang maglalaro nito. Si Zhao Qigang ay gaganap bilang arkeologo, si Professor Fei, habang sina Chu Peihan, Hao Ran at Zhang Tianping ay gaganap bilang kanyang mga estudyante. Hindi maaaring 4 na tao lang sa isang archaeological team, kaya kumuha sila ng 7 manero para sumali sa kanila. Hanggat maaari silang kumita ng pera, ang mga manero na iyon ay higit na handang gawin ito. Maagang dumating si Guning sa Antaigong Kalye, kaya namili muna siya ng pula, sinaunang acting suit. Masarap ang lasa ni Guning at medyo maganda ang suit. Pagkatapos noon, bumili si Guning ng ilang kagamitan para sa archaeological team bago siya bumalik sa Antaigong Kalye. Nagplano si Guning na bumili ng ilang pekeng mga antik pati na rin ang ilang mga tunay para sa close-up. Bilang karagdagan, babanggitin din niya ang Xiangyan Antique Store bilang Antaigong sponsor upang maisapubliko ito. Napakahusay ni Guning, at natapos siya sa pamimili noong pasado 10:00 ng umaga. Pagkatapos niyang bumalik sa Changyang Mountain, isinuot ni Sutong Noo ang pulang sinaunang acting suit bago magsimula ang boat ceremony. Kumuha rin sila ng mga larawan ng mga tungkulin upang gumawa ng mga poster para sa promosyon. Tinawagan ni Guning si Kay mamaya at tinanong kung marunong siyang gumawa ng mga poster. Sabi ni Kay, "Boss, sa tingin mo hacker lang ako. To tell you the truth, wala akong hindi magagawa pagdating sa computer.
Ipinapangako ko na ibibigay ko sa iyo ang pinakamagagandang poster na nakita mo. Pagkatapos ay ipinadala ni Guning kay Kay ang mga larawan ng tatlong nangungunang papel kasama ang pangalan, pagpapakilala at ang cast ng pelikula. Ang post tungkol sa zombie ay nakakuha ng higit at higit na atensyon sa internet. At maraming reporter ang pumupunta sa gusali ng gobyerno ng maaga sa umaga upang makipagpanayam sa kanilang mga opisyal. Si Jang Boan ay inatake din ng maraming kasamahan sa politika, dahil siya ay may pananagutan sa pagharap sa problema. Kung hindi niya ito kakayanin ng maayos, lahat sila ay nasa malaking problema. Lalo na nang hindi pinayagan ni Jang Boan ang sinumang tanggalin ang post, o ipaliwanag ito, o sagutin, ang balita ay napunta sa buong bansa sa loob ng maikling panahon. Sinabi ni Jang Boan, dahil ako ang mananagot sa problemang ito, haharapin ko ito ng maayos. Kung hindi ko kaya, ako ang bahala sa resulta. Kung hindi ka naniniwala sa akin, o gusto mong hawakan ito ng mag-isa, maaari mong gawin ito, ngunit kailangan mong pasanin ang resulta. Naunawaan ni Jang Boan na ang mga opisyal na nagsisi sa kanya ay natatakot na tanggapin ang responsibilidad. Sa sandaling sinabi niya iyon, agad silang tumigil sa pagpuna sa kanya. Bago lumabas ang trailer, inilabas ni Guning ang props. Tungkol naman sa mga tunay na antik, inihanda ni Guning ang ilan na nakita niya sa sinaunang libingan sa CTV. Wow! Mukha silang maganda. Boss, saan mo nakuha itong props? Mukhang totoo sila. Tumimbang si Chu Pihan ng isang piraso ng gintong bullion. Mabigat. Totoo naman. Syempre mabigat, nakangiting sabi ni Guning. Ano? Totoo ba? Nagulat ang lahat. Boss, nagbibiro ka ba? Tanong ni Chu Pihan. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Tingin mo nagbibiro ako, sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Natigilan sila saglit, pagkatapos ay huminga ng mahabang hininga. Ang mga anti-gang iyon sa harap ng kanilang mga mata ay maaaring maging totoo. Paano ang iba? Binalak ni Howran na hawakan ang mga antik para masaya, ngunit nang sabihin ni Guning na totoo ang gold bullion, bigla siyang nag-alinlangan, kung minsan ay masira niya ang alinman sa mga ito. Kinailangan itong gumastos ng malaki. Hindi siya makapaniwala na totoo silang lahat. Ang mga nasa malita ay peke, habang ang mga nasa mahogany box ay totoo, maangin na sabi ni Guning, na parang wala lang, ngunit si Chu Pihan at ang iba ay lubos na nabigla. Boss, gaano kakayaman na magagamit mo ang mga tunay na antik sa pelikula? Nawalan ng kontrol si Howran sa kanyang boses at napasigaw siya sa pananabik. Nagulat ang mga tao sa paligid at napatingin sa kanila. Ano? Gumamit ng mga tunay na antigo sa pelikula. Seryoso. Sabay-sabay silang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao, kabilang sina Luzon at Zhao Qigang. Si Luzon ang direktor, kaya natural na gusto niyang malaman ito, habang si Zhao Qigang ay isang anti-gang manliligaw sa kanilang mga lawak, kaya siya ay napaka-curious. Totoo ba ang mga anti-gang ito? Tanong ni Luzon kay Guning. Ang mga alahas sa maliit na kahon na ito at ang mga antik sa mahogany box ay totoo, ngunit ang mga nasa malita ay peke, maangin na sabi ni Guning gaya ng nakasanayan. Nang makuha ang positibong sagot ni Guning, ang lahat ay namangha, lalo na si Luzon, dahil nakaramdam siya ng sobrang stress. Miss Gu, maaari ba akong tumingin ng malapitan? Tanong ni Zhao Qigang na may pananabik. Oo naman, ngumiti si Guning. Pagkatapos ay maingat na inilabas ni Zhao Qigang ang isang sankay na porselana na bote na inilagay sa itaas upang pahalagahan ito. Super kabado siya nung hinawakan niya, kaso masisira, hindi niya kasi kayang bilhin. Mga ad ng Pub Future. Napalunok si Luzon ng malakas at nagtanong, paano mo magagamit ang mga tunay na antik sa isang pelikula? Hindi ka ba natatakot na masira sila? Maaari tayong maging maingat, at sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon na maisa publiko ang Xiangdian Antique Store na ating anti-gang sponsor, sabi ni Guning. Tindahan ng Xiangdian Antique. Narinig ko na. Ibinenta ito sa isang auction noong isang araw, at ang bumibili ay isang batang babae,
sabi ni Zhao Qigang, at biglang huminto, pagkatapos ay bumaling kay Guning nang may pagtataka. Ikaw ba? Oo, ako ito. Dahil narinig niya ang balita, ipinarating ito ni Guning. Ang mga nakakaalam na si Guning ang mamumuhunan ng pelikulang ito ay hindi masyadong nagulat. Dahil ang pamumuhunan sa isang pelikula ay mas mataas kaysa sa presyo ng Xiangyan Antique Store kung tutuusin. Gayunpaman, ang mga hindi nakakaalam na si Guning ang namumuhunan ay lubos na nabigla. Marami sa kanila ang nagsimulang hulaan ang tunay na pagkakakilanlan ni Guning. Bagamat hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Guning, naramdaman nila na dapat itong maging isang mahalagang tao dahil sa saloobin ng mga aktor at direktor sa kanya. Maaari naming gamitin ang mga pekeng antigo bilang mga accessories, habang ginagamit ang mga tunay para sa mga close-up. Kapag ipinalabas ang pelikula, maaari nating markahan ang pinagmulan ng mga tunay na antigo sa mga poster at sa simula ng pelikula, sabi ni Guning. Walang problema, sabi ni Luzon. Makalipas ang kalahating oras, ipinadala ni Kay ang mga poster pabalik kay Guning. Natakot ang lahat, pati na si Luzon, nang makita nila ang mga poster. Napaka-realistic ng mga poster. Para silang mga bagay na nangyari sa totoong buhay. Sino ang gumawa ng mga poster na ito? Napaka-realistic nila, tanong ni Luzon. Isang kaibigan ko, sabi ni Guning, ngunit hindi sinabi kay Luzon ang kanyang pangalan. Tito Lo, kung hindi mo tatutol, maaari kong hayaan ang aking kaibigan na mag-edit ng pelikula. Pumayag na si Kay na gawin ito at nangakong gagawin niya ang lahat para maging blockbuster ito. Gayunpaman, hindi nila kilala si Kay kaya hinihingi muna ni Guning ang opinyon ni Luzon. Pumayag si Luzon, dahil nagtiwala siya kay Guning. Bilang karagdagan, alam niya na ang kaibigan ni Guning ay kailangang maging master ayon sa kalidad ng mga poster na iyon. Malaki. Sa tingin ko maaari tayong mag-post ng ilang mga larawan sa Weibo ngayon. Bagamat isang araw lamang ang lumipas, ang balita ng zombie ay nakarating na sa buong bansa. Kung wala pa rin silang gagawin, magdudulot ito ng malawakang takot. Nag-sign up na si Guning para sa Weibo, at ang pangalan ng Weibo account ay Fenghua Entertainment Official. Si Luzon ang unang nag-post ng mga larawan.